Kahit anong bagay, kung walang motivation ay mahirap itong abutin. Ang motivation ang nagbibigay sa iyo ng dahilan upang marating mo ang iyong intentional goal. Mapasabuhay man o pag-iipon. Kung wala ito, wala ka ding drive to push harder. Kaya ano ba ang sekreto upang maging motivated sa pag-iipon? Alam kong mahirap mag-save lalo na kung wala ka namang dudukutin. Pero alam mo ba, naniniwala pa rin ako na kahit ilan pa yan kung gugustuhin mo ay makakaipon ka pa rin. Bakit? Because I've been there. At tanging motivation lang ang makakatulong sa iyo. Kaya in this video, ang topic natin, ang sekreto upang maging motivated sa pag-iipon. But if you didn't subscribe yet, please do subscribe. Unang sekreto, know your purpose. First off, bakit ka ba nag-iipon? Para sa ano? Para kanino? Or para saan? Kung alam mo na ang sagot, ito ay one step upang maabot mo ang iyong ipon goals. Sa pag-alam ng purpose, ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay direksyon at saysay ng iyong financial decision. Kapag may malinaw ka na layunin, mas madali mong masusubaybayan ang iyong progress at mas motivated ka na mag-ipon. Ang purpose, ito ay mga whys mo. Mga rason bakit mo ito ginagawa. Ano ba ang iyong pinaghuhugutan? Dapat alam mo ang iyong rason kung bakit ka nag-iipon. Ika nga, clear and concise. Para ba to sa vacation mo, pag-i-invest, or negosyo? Or baka naman for your family's future? Kung alam mo na, lagyan mo ito ng pangalan. Kung traditional ang savings mo, like Alcansya, pangalanan mo ito sa harap. Kumuha ka ng papel, sulatan at dikitan para malaman mo kung saan ang iyong pinag-iipunan. Pwede din kung natatamad ka ay sulatan mo ito ng pentel pen. But for me much better ang papel upang pwede mo itong mapalitan if ever matapos mo ang iyong goal. Pero kung ikaw naman ay nasa millennial stage, at savings account ang iyong gamit or bangko, then lagyan mo ng pangalan ang iyong savings account. Ang gawin mo, edit mo lang sa iyong bangko. Mahalaga ang paglalagay ng pangalan at alam ang purpose. Dahil nagbibigay ito ng emotional attachment. Yung makokonsensya kang bawasan dahil may pinaglalaanan ka dito, in that way, mas lalo ka pang magiging motivated na abutin ang iyong target goal at maiwasan na kumupit. Pangalawa, start small method. Bakit mahalaga magsimula sa maliit? Upang hindi ka ma-overwhelm. Kung ano man ang iyong pinag-iipunan, simulan mo muna sa maliit na halaga. Halimbawa, kung goal mo ay 10,000 sa isang taon, para sana sa bago mong cellphone, ang gawin mo ay i-divide ito sa 365 days. Ang 365 days ay bilang ng araw sa isang taon. So, 10,000 divided by 365 equals 27.39 pesos. Ibig sabihin sa pag-apply ng Start Small Method, kailangan mo magkaroon ng 28 pesos per day. Ihulog mo ito sa iyong Alcansya araw-araw at mabubuo mo ang 10,000 pesos upang mabili mo ang cellphone. Pero halimbawa, kung ganito ang iyong gagawin, just say iipon ka ng 10,000 pesos sa loob ng isang taon. Tapos kung kailan ka magkakapera ay saka ka na maglalagay sa iyong ipon. Matatapos lang ang isang taon ay for sure tatamarin ka. Bakit? Dahil una, malaki para sa iyo ang 10,000 pesos. Pangalawa, hindi mo alam kung kailan mo ito mabubuo. Hanggang mawawalan ka na ng interes at sa susunod mo naman ito gagawin. Yan ang kahalagahan sa pagsisimula sa maliit. Mas achievable at hindi masakit sa bulsa. Hindi mo ma-feel ang sobrang pressure sa pag-iipon ng malaki. Kaya mas madali kang magsimula. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na halaga ay maaaring lumago at maging mas malaki. Pangatlo, be disciplined. Isa pang sekreto na dapat magkaroon ang isang nag-iipon. Ito ang susi sa pagkamit ng financial stability at security. Sa pagiging disiplinado, maiiwasan ang pangungupit sa iyong sariling ipon.
Kapag meron ka nito, mararamdaman mo na kontrolado mo ang iyong financial life. Dahil alam mo na may plano ka para sa iyong kinabukasan at mayroong desisyon sa pag-abot ng iyong pangarap. Nagpapataas din ito ng iyong self-esteem dahil makakaya mong kontrolin ang iyong sarili. Sa bawat halaga ng iyong iniipon, mararamdaman mo na tumataas ang iyong value at may pag-asa pa para sa future. Dahil nga nagagawa mo itong gawin. Ang pagiging disiplinado sa pag-iipon ay nagbibigay din sa iyo ng motivation upang magpatuloy sa pagtatrabaho ng mabuti at mag-ipon ng mas marami. Isipin mo to, nag-iipon ka. Tapos dumating ang araw na ikaw ay nagigipit. Ang ginawa mo, kumupit ka sa iyong ipon. Until in the next day, kumuha ka ulit. Dahil nga, wala pang sahod. Hanggang sa nakasanayan mo na itong gawin. Dito, hindi mo namamalayan na nauubos na pala ang iyong ipon. Ang ugali na ito ay isang halimbawa ng hindi disiplinadong pag-iipon. Sa tingin mo, magiging motivated ka pa kaya na ituloy ang iyong ipon goals? Di ba hindi? Kaya yan ang dahilan kung bakit mahalaga maging disiplinado. Pang-apat na sekreto, celebrate small wins. Meaning, reward yourself for doing a great job. Say thank you sa sarili mo. Dahil nagagawa mong matagumpayan ang iyong pag-iipon. Ang pagse-celebrate ng maliliit na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa iyong mga nagagawa, kundi pati na rin sa pag-a-appreciate ng iyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa tuwing ginagawa mo ito, maalaala mo na ang bawat sacrifices na iyong ibinigay, may bunga at resulta pala. Pahalagahan mo ang bawat milestone na iyong naaabot. Maliit man o malaki, bigyan mo ng pansin. Dahil dyan ka kukuha ng motivation para matupad ang iyong nasimulang pangarap or goal. I-acknowledge mo na hindi madali ang journey at kailangan ng panahon. Nang sa ganon, mas lalo mo pang pahalagahan ang iyong ipon at sarili. Kapag sinabing celebrate, hindi ibig sabihin nun na party ha. Pwede naman treat yourself na bumili ng masasarap na pagkain. Or di kaya maglagay ng sticky note to remind yourself sa iyong mga nagawa. Madami namang paraan kung paano mo mapapasalamatan ang iyong sarili. At kung paano i-celebrate ang iyong tagumpay. Nang sa ganon, lalakas ang iyong loob na wala palang imposible basta determinado. Pang-5, look forward to success. Habang nag-iipon, isipin mo na matatagumpayan mo ito. Looking forward to success ay nagbibigay sa iyo ng excitement. Excited ka na abutin ito, mabili ang iyong gusto, at mapatunayan sa iyong sarili na kaya mo pala. Meaning, nag-e-expect ka ng positive outcome. Yung naniniwala ka na something successful to happen, sa ganitong pag-uugali, mas lalo kang nagiging motivated. Hindi lang para sa iyong ipon, kundi sa realidad na nagiging totoo ito araw-araw. Kung isang bagay man ang pinag-iipunan mo, dapat nakikita mo na hawak-hawak ito. Pero kung para naman sa future, dapat nararamdaman mo na magkakaroon ka na ng financial freedom. Kaya, tingnan mo ang iyong pangarap na malapit mo na itong maabot or naaabot mo na. Dahil kung ano ang pinaniniwalaan mo, 99.9% yun ang mangyayari sa'yo. Believe me. So, iilan lang ito sa mga sekreto at marami pa. Ang pag-iipon ay pag-e-invest sa iyong kinabukasan. Nasa iyong mga kamay kung magkakaroon ka ng financial stress or financial freedom. Ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng resulta. Basta matyaga ka lang maghintay at magsakripisyo. Ang pag-iipon mo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi para sa iyong pangarap at layunin. Dahil kung matutupad mo ito, mas magkakaroon ka pa ng self-confidence na kaya mo pala hanggang sa magiging habit mo na. Tandaan, you can make money in 2 ways. Make more or spend less. So, kung may natutunan ka, please don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones.
Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.